sa mga taga San Miguel po, no? Welcome po kayo dito sa ating channel, no? Dahil ito naman po yung honest review, no? Or aking po sariling pag-aanalisa, no? Ayan, so welcome back dito, no, sa Dan Riga at Toy TV Sports, no? At ang topic po natin ngayon, ito pong San Miguel Beermen. Ayan, so bakit po sila natalo dito sa Barangay Ginebra? At of course, mga pa-shoutout po, no, mga mabilisang pa-shoutout. So yun nga po, naputol po tayo sa ating, sa second part na po to, no? Yung first part po natin, pinag-usapan po natin yung bakit po nanalo, paano nanalo ang barangay, ano po. At ngayon naman po, paano natalo ang San Miguel. Well, sa mga taga San Miguel po, no, welcome po kayo dito sa ating channel, no? Dahil ito naman po yung honest review, no, or aking po sariling pag-aanalisa, no, na sa tingin ko nangyari, no, bakit po, anong anyari, no, sa San Miguel na sinasabi ko nga pong powerhouse. Bakit powerhouse? Papaliwanag po natin. Okay, mabilisan po, ako po yung humingi, nagpapasalamat pala, no, sa mga bagong subscribers, sa mga regulars po natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, no. At yun na nga, sa inyong mga komento, no, papasahin ko po yan, no. So yun lamang po. Kung di pa po kayo subscriber, well, like and subscribe na lang po, no. Road to 7,000 na po tayo, mga kabarangay, ano po. Sana po hikayatin nyo na inyong mga tropang kabarangay, pasok na kayo rito. Okay, so ngayon, offense and defense po, no, tulad ng ginawa natin sa first part nito, no. Offense and defense po, pag-uusapan natin dito sa San Miguel. Nabanggit ko po doon na tila malata po ang San Miguel, no. Kasi nga po, when it comes to the lineup, malakas po sila, biruin mo sa sentro pa lang, merong kapalit kagad, so kahit mapagod si Junmar, may Tautua, may Muscleman, no, si ano po yan, si Big Manuel, di po ba? O tapos sa point guard slot, napakadami po nila, no? At si TR30, ano bang number niya? TR7, no? Consistent pa rin naman siya, no? Yun na nga lang, hindi lagi Pasko, pero okay lang, no? At least yung shooting niya po, yung presence niya po, no, nandun. So pagdating po sa opensa, hindi po sila makukulangan. Plus yung import naman po nila, hindi naman po kasing galing ni Brownlee, pero may presence of mind, may utak. Nakita niyo naman po kung paano kumilos sa ilalim, no? At yun na nga lang po, pansin ko, paulit-ulit po ang play ng San Miguel. Di po ba? Parang hindi ko po nakitaan, no, ng mga bago. Hindi po katulad ng sa Ginebra, no? If you compare these two, ang dami pong hindi mo malalaman kung sino yung kakat, hindi mo alam kung anong gagawin ng Ginebra, no? May immediate kagad sila, no? Nagpapalit kagad sila ng plano. At yun na nga, kaya nga siguro nila ni-recruit ulit itong si Jody Vance, para po magkaroon talaga ng presence of mind sa loob, di ba? Yun po ang kailangan kasi talaga, yung hindi po nagpapanik, no? Yung alam mo yun, yung hindi basta-basta iahagis yung bola, yung talagang alam mo yun, nandito sa isip nila yung gagawin. So yun, sa San Miguel po, parang paulit-ulit, no? Nakita naman po nila, no, kung di nila pa nababasa, ngayon baka mapapanood nila tayo. Every time na naglolopos po si Junmar, ibasa na po ng Ginebra yung gagawin niya, no? Isasawsaw niya yung bola, no? Kaya yung pati pagtira niya, naaabangan na siya sa taas. At pati pagsawsaw niya ng bola, alam na rin po ng kabarangay, di po ba? Alam na rin ng Ginebra kung saan magpapasa, di ba? Sabi nga nila, parang nga daw point guard si Junmar dahil papasa sa Bistado na rin po yan ng Barangay Ginebra, no? So ito po ang San Miguel na nakita kong kalaban ng Meralco dati. So anong nangyari sa San Miguel? Di po ba natalo sila? So parang wala po silang nabago, no? Maliban na lamang sa import, di ba? Dahil nga nakakasabay sila dahil ginagawa nilang power forward si Sike, di po ba? Pero kung imamatch niya po yun sa Ginebra, hindi po kakayanin. Di po ba? Di nila kaya. Kita nyo naman po, laging iwan sa fast break, di ba? So yan po. So parang Meralco ang kalaban nila ngayon, di ba? Di lang basta Meralco, kasi nga ang daming shooters po ng barangay, Partida po nung game 3, hindi pa po gumagana masyado yung mga 4-point shot ni Justin. Ano pa kaya kung nagsipasok yung mga yun? Naditambakol na naman ng labanan, di po ba? So yan po, no? So sa mga taga San Miguel, wag kayong magagalit sa akin, no? Para din sa inyo to, no? At sa Barangay Ginebra naman,
ine-expect ko, no, na itong mga sinasabi ko alam na San Miguel, kaya i-anticipate na natin yung kanilang gagawin. Ngayon, sa depensa naman, no, pag-usapan natin ng depensa. Napakalata po, nalalataan ako sa San Miguel dahil biruin nyo, binubutas lagi ni Brownlee yung gitna. At kung sino po talaga, sila Thompson, sila Aguilar, open po yung ilalim. Ngayon, ang pinagtatakan ko sa San Miguel, bakit sila sumasabay sa Ginebra kung di naman sila makasabay? Ba't hindi po nila gamitin yung kanilang advantage, no? Yung kanilang height? Pwede sila maiwan? Well, si Tautua tumatakbo, tumitira sa labas. Ba't hindi po magamit yun? At si Anosike naman po, I get it, no? Ilalim po talaga yung malakas siya sa ilalim. Pero basang-basa na po ni Brownlee yung galaw niya. Kaya ilang beses na butata ang inaabot niya. So yan po. So kailangan baguhin dito na San Miguel yung kanilang opensa, no? At yung kanilang depensa. So nasa defense na tayo, topic na tayo. Paano ka tatakbo ng pass break kung ang depensa mo parang malamya, no? Nalalamyaan po talaga ako, no? Ngayon siguro I get it na si Junmar di na ganun ka sumasabay, no? Baka makapaul nga naman. Libre po lagi. Nakikita nyo yung mga layup nila Thompson, layup nila Brownlee sa gitna. Paulit-ulit po yun. Parang hindi nababasa ng San Miguel. Kaya nga po nung third quarter, dahil nga po sa kanilang mini run, no? Nabawi kagad yun ng Ginebra, naka 10-0 run sila. Kasi nga po yung depensa nila weak, no? Weak. So nakita naman natin may mga physikalan moments itong si Jericho Cruz, no? Pero sa tingin ko lang dyan po, no, napapansin ko lang. Siguro dahil sa dami nilang player doon, no, sa rotation. Kaya po nabanggit ko dyan sa baba, may problema ba sa coaching? Kasi nga po, kung ako napapansin ko to as a fan lang, ano pa kaya sa coaching staff? Napakadami po nilang coaching staff kung mapapansin nyo po, no. Hindi po ba nalilito na? Noon ko pa po tinatanong to nung series with Meralco kung baka po nalilito na dahil puro former head coaches po nandyan. Ato Agustin, no? Sila G. Abanilla nandyan pa pala. Nandyan pa si Leo Austria. Nandyan pa si anong pangalan to? Yung nakasalamin. Dating coach ng Wellcoat. Si Austria, di po ba? So puro mga former head coaches yan Hindi ba nalilito yung players ng San Miguel kung sino pakikinggan nila? So yun lang po yung aking tanong diyan, no. Sinabi kong powerhouse dahil kumpleto po sila sa players, no. Kumpleto sila at wala pong unstoppable po si Junmar. Pero sa nangyayari po ngayon, parang ginagawa siyang irrelevant, no, sa loob sa sistema po ng barangay. At dahil po diyan, ako po yung nagbigay, no. Kung masakit man sa inyo, no, sa sweep ang sinasabi ko, hindi pag sa walang respeto, hindi ganun yun. Kundi, kung ganito ang tatakboy na San Miguel, sweep talaga abutin nila. At nung game to po, aminin nyo lang, magkaaminan lang po tayo, no? Talaga pong nagkaroon lang ng lapses sa rebounds, no? Pero, Ginebra, ginawan kagad, tinapalan kagad nila yung butas na yun, di po ba? So ngayon po, ina-expect po natin na San Miguel na maging proactive katulad po ng players ng Ginebra. Para po kasing pabanjing-banjing sila. Kung anong posisyon nila, hindi na po sila doon tumigil. Di po katulad ni Aguilar na proactive. Hindi lang siya. Lahat po sila actually. So yun lamang po ating pag-uusapan, no. So shoutout time na po tayo, no. Mabilisan lang. Dito po kay Ray Llarena, no. Shoutout po sa mga taga-Tanawan na masarap daw ang tulog, nanalo NSD. At ganoon din po kay Bonifacio Bartolome, ayan, bago, no. Shoutout po sa mga Poca Boys ng North Salgaray, Bulacan. Ayan. At Rolando Bangit, no? Pa-shoutout din daw po sa mga taga Caloocan City, no? At yun na nga po, maraming salamat din po. At maging 10,000 subscribers po daw tayo, no? 10,000 ba to? Hindi lang, Ay, sana nga po, no? Well, malapit na po, road to 7,000 na po tayo, no? 3,000 lang, 10,000. Who knows, no? Umabot po tayo ng 100,000. Okay, ganun din po. Salamat po, Sir Rolando. Dito kay Marilu Prasmo, no? Ang Jinking, ang puso ng PBA kasi noon, meron tayong guest team na Golden Bay Dragon. Sila, pero Jinking nagtayo ng bandila. Tama po, no? Tinalo sila ng Ginebra, no? Hindi man nanalo Ginebra natin pag wala si Troy Rosario. So, hindi ko pa maintindihan to. Crystal Casimiro. Tama ka, defense wins game. Sabi po ng MC Derek, no? Ng taga Cavite po ba kayo, sir? Sa pagkakatanda ko lang. Ito po si Felmar Aquino, no?
Good night po sa lahat, no? Salamat daw sa explanation. Ay, salamat din po. At na-appreciate, no? NST kagabi, sarap panoorin yung mga effort nilang manalo ng mga player, lalo na si Scotty at JB gumagawa ng paraan para motivated nila ang mga teammates sila na manalo. Si Maverick, Stephen, RJ, JDV, Ralph ko, nag-set up ang actually si Ralph ko na na-appreciate ko na po, no? May ganito, no? May shooting din sa labas. Kaya kung ako man si Coach Tim Cone, palalaruin ko lagi yan, no? Okay? At shoutout din po, no, sa Isla Fiesta Buffet Restaurant dyan po sa Puerto Princesa, Palawan, ano po. So, maraming salamat po, sir, no. At ganun din kay Sir Pedro Aniban, yan, ang Aniban family, shoutout po. At ganun din po, no. Ay, sabi niya, nawala daw angas ni Terence. Okay, basta ako Inebra. Sabi ni, Jane Belmonte, no? Shoutout po kay Jane Belmonte. I'm Christian, nabuksan ko ulit yung FB ko to at ang dami niya po message, oh. Daming heart din. Ganon din po kay Third Petilio, no? 3-0 na sana kung hindi na. Shooter po talaga si CJ Perez, no? May lapses lang po tayo sa rebound, no? Na sa tingin ko talagang pinunan ng husto ng Ginebra, no? Nakita niyo naman po yung paliwanag ko sa last content, ano po. Pabor sa Ginebra, sabi, Porto daw. Well, sige po, Arnold Salazar, no? Ayun, sinabi niya rin po yan, no? Okay, tsamba lang si Perez, di ba? Pa-shoutout naman dyan. Idot, nag-iisa kang legit. Ay, salamat po, no? Idol siguro ibigyan sabihin. Salamat po, no, sir? Salamat po kay Arnold Salazar. Kay Robert Kebyab, ay, good morning din po sa inyo, no? Na masarap ang gising. Kay Reynalyn Atasio, no? Congratulations daw. And Lodi JB, and daming emoji, no? Lope Bucalos, no? Sana manalo ulit tayo, Scotty, talaga sobra ang ginagawa. Opo, matindi po si Scotty Thompson, no? Yung rebounds niya is nandyan na po. Yan po yung mga kailangan natin sa mga sitwasyon na to, no? Habang inaantay po natin si Troy Rosario. Ayan na naman, no? Malakas na nga kayo, eh. Malakas na nga kayo, may Troy Rosario pa. Hindi pa po, kulang pa po talaga yan, no? Tapos si Jamie, kulang pa po. Ang kailangan po talaga namin, mala LeBron James pa, no? So, yan po talaga, nagpapalakas kami. Hindi kami tulad ng mga pulubing, mga owners, no, na ayaw gumastos sa kanilang mga player, no? Ganun talaga, nasa PBA kayo, lahat ng resources gagamitin ngayon. Sasabihin nyo, mga tawag dito, mga unfair na naman, no? Well, patunayan na yan, no? Magpasa kayo ng petition letter sa PBA office, no? Para mapag-usapan yung mga yan. Hindi po yung puro ngak-ngak dito, ngak-ngak doon, no? Hindi po ma-solve yan. Ako man po, in fairness din ang gusto ko. Pero, hindi po sa ganyang paraan. Mga ganyan, guys, no? So, yun lamang po, no, ating masasabi dito, no? At maraming salamat po, no? Sa susunod po na content, purely shoutout na po. Sa sobrang dami po talaga, overwhelming, napakadami po. Salamat po sa inyong mga komento, no? Babasahin ko po yan sa purely shoutout lamang po, no? Sa third part ng usapang ito ng Barangay Ginebra against San Miguel, Game 4, no? Yan po ang ating susunod na pag-uusapan, mga plano ni Coach Tim Cone, at depende po kung anong comment nyo, sasagutin natin doon. So, yun lamang po. At muli, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayo sa mga susunod na content dito lamang sa Denrica Doytoy Sports muli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.